Sa una bitaw na inglayo ko sa Ginoo, wala na ko'y simba-simba, wala ko'y basa-basa sa Biblia, wala na ko'y ampo-ampo niya kasi hinlayo ko niya ba? Dahil nga akala ko okay na ako, masaya na ako, kaya ko na sa sarili ko. And then, kapag nagagawa ko ng mali, wala akong pakialam, hindi ako nakonsensya. Kahit pa malaking kasalanan or maliit na kasalanan, basta hindi ako nakonsensya. Naging habit ko din yung pagsisinungaling, ganun, na lagi ko siyang ginagawa kahit na sa kachat ko, kahit dito sa mga messenger ko, nakakapagsinungaling ako. So parang hindi ako nakonsensya. Walang konsensyang nagaganap. Lagi ko lang siyang ginagawa, routine ko na siya. So, naging hobby ko na, kumbaga. And then, yung bumalik ako rito, di ba, umuwi ako ng Pilipinas. Pagbalik ko rito, grabe yung pagkalugmo ko that time, di ba? As in, para akong natabunan ng langit sa sobrang lugmo ko sa buhay ko. Pero, pinipilit kong bumangon dahil nga may mga obligasyon pa akong dapat bayaran, ganyan, mga utang, ganyan. So, hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi ako pwedeng magpatalo sa nararamdaman ko. So, nag-decide ako na magdasal, mag-ampo sa Ginoo. Decide ako na tumawag sa Kanya. Na sobrang tagal na hindi ako nakapagdasal sa Kanya. Nang ganong dasal na sobrang grabe yung iyak ko that time. Na as in buhos na buhos talaga ang luha ko, na lahat ng mga pagkakamali ko na realize ko na bumalik sa akin ba. Na nagsabi ako sa Panginoon na sabi ako sa Kanya na alisin mo na ako dun sa mga kasalanan na yun, kasi naramdaman ko yung balik sa akin ngayon. Patawarin mo ako habang naghahulol ako sa iyak. Iyak ko sa Kanya ng kapatawaran. And then, unti-unti, kung nagbabasa ako ng Biblia niya, kapag may oras ako, wala akong trabaho, nagbubuklat ako ng Biblia. Tapos, bago ako matulog, at then, minsan, sa umaga, tinatawag ko siya. Hanggang ngayon, hanggang unti-unti na medyo inaraw-araw ko na siya, ganyan. Though man makalimutan ko siya, tapos hindi talaga makumpleto ang araw ko kung hindi ko siya matawag. Tapos hanggang ngayon, na napapansin ko sa sarili ko na may pagbabago talaga. Na kapag nakagawa ako ng mali, hindi ako tinatatanan ng konsensya ko. Na dati wala naman akong konsensyang naramdaman. Okay lang yan. Hindi naman ako nakapatay, parang ganun. Basta maliit na kasalanan lang yan. Okay lang yan. Pero ngayon, mapaliit man yan, mapasinungaling man yan, kahit hindi big deal, hindi ako tinatantanan ng konsensya ko. Parang there's a conviction of my Holy Spirit na pinaalala sa akin na gumagawa ka na naman yan. Ganun ba? Parang pinapalo ba ako ba? Uy, parang ganun ba? Parang ginising ako. Uy, ginagawa mo na naman yan. So, kapag ganun, hindi ako tinatanan ng konsensya ko. Kung hindi ako makapaghingi ng sorry sa taas, sa Panginoon. Hindi ako mapakali. Hindi katulad dati na parang wala lang nangyari. Walang konsensyang nagaganap. Pero ngayon, grabe konsensya ko, hindi ako tuntanan hanggat hindi ako makapaghingi ng kapatawaran sa Kanya directly. Though, hindi naman talaga tayo perfecto kasi wala naman perfecto sa mundong ito. Kundi si Jesus lang talaga ang perfect sa lahat. Kahit man sumunod ka sa Panginoon, nagagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero iba lang sa atin, kapag ikaw sumunod sa Panginoon talaga totally, literal,
na gusto mo nang bumalik sa Kanya at magseryoso ka na sa paglingkod sa Kanya, even though hindi ka nag-church, nagbabasa ka sa Biblia na alam mo na yung katotohanan, kung ano yung ayaw niya, kung ano yung ipagawa niya sa'yo. So, mapipil mo talaga yung presensya ng banal na espiritu na nandun yung limitasyon mo bilang isang anak ng Diyos. Alam mo na ang dapat mong iwasan. Dapat mong mag-ingat ka na sa mga gawain mo, ingat ka na sa pananalita mo, ingat ka na sa mga natingin mo na alam mo na katulad sa Facebook, 'di ba sa Facebook puno ng mga kalalaswaan. So parang iwasan mo na yan, scroll up mo na yan agad, ganun. Samantalang dati, tutok na tutok pa tayo. Titig na titig pa tayo, ganyan. Ngayon, agad, scroll up. Kaya puro na yung mga pinagpapalo ko ngayon sa mga Facebook, yung mga nagba-Bible sharing, yung mga nag-Bible verses, yung nag-share ng mga testimony nila, para pag-scroll ko sa Facebook ko, sa mga social media ko, even sa lahat na accounts ko, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at saka TikTok, lahat ng mga pinapabalo ko about sa mga gospel, about sa mga nag-share ng mga gospel, mga testimony nila, paano sila binago ni Lord. Yun ang mga pinagpapalo ko para pag bukas ko sa mga social accounts ko, ganyan ang mga lumalabas about sa mga Jesus, about sa gospel niya, about God, ganyan. So, nagbabago yung genre ko sa buhay ko simula ng sineryoso ko na yung paglilingkod sa Kanya, pagsunod sa Kanya. Kasi nga, inalis na nga niya ako dun sa kasalanan na nakakapaglugmok sa akin, na nakatali ako dun sa kasalanan na yun. Kasi namuhay ako ng ilang taon sa kasalanan na yun. So, kumbaga, there's a new of myself dahil nga inalis niya ako doon. Baga niligtas niya ako doon sa kasalanan na yun na makapagpapahamak sa akin bandang huli. So ito nga ako ngayon, lagi na akong kinoconvict ng Holy Spirit na sa every time na gumagawa ako ng mga kasalanan ko. So, yun, nakikita ko yung pagbabago sa sarili ko ba. Ganon nga, na alam ko na nandyan na yung banal na espiritu na kinokorek ako sa palagi, lalo na dito sa buhay ko, na which is nagkakasala naman talaga tayo araw-araw. So meron siya, kinokorek niya ako lagi. Ganun lang na share ko.